Ayan, hello, good morning to all our listeners on air and online. Welcome to episode 8 of TechnoPitch on Air, making waves for filmic technology. Yes, only here on Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. We are your program host, Joanna Paulo. And I am Marife Carpio. We are bringing you the latest in post-harvest and mechanization. And we communicate technologies that matter to the farmer and fisher folks. Again, you're tuning in to TechnoPitch on Air, making waves for filmic technologies. Hi! Hello, partner! Ayan. Kumusta naman natin, John? Ayan, kung napapansin nyo po, wala po ang aking co-host na si Sir Jet dahil meron siyang biyahe today. Yes, ingat kuya at eto naman tayo na naman. Oo, kaya andito ang aking iyong alternate resident host. Yes. Sa mga programs. Ayan. Yan. Kamusta partner naman? Ayan, ate. Ito na nga sinasabi ko. Kukunti lang tayo sa office. Yes, at dahil merong mga equally important activities ang ating opisina. Ang mga people. Yes. At ingat-ingat sila sa ating mga nakabiyayang ka-office mates. Yan. Ilan lang tayo sa office eh. So, batiin na natin sila isa-isa, no? Kay Ate Tin, kay Carl, kay Kuya Lloyd, nakababalik si Lloyd, oo. And sa'yo, Ate John. And kay Angel, of course. Yes, kay Akin, kay Audrey, at kay CJ. Hello sa inyo dyan sa office. And syempre, sa Steeds. Yeah, sa Steeds. Ayan. Hello. And syempre, sa ating Director 4, Dr. Junicio G. Alvinia. Hello, sir. And kay Sir Joel Dator, ang ating Deputy Director. At ayan, kahit nakabiyahe ang ating Sir Jong, mag-ingat po kayo sa biyahe. Yes, and nanonood din siya ng live stream natin sa Facebook, no? Yes, meron agad pero syempre binabati rin natin ang ating mga guards on duty and mga utilities na masisipag. Yes, at syempre araw-araw tayong binabati ng mabuhay. Yan. Syempre yung mga radyo people din natin dito na nag-assist sa atin tuwing nagla-live stream tayo. Yes, hello. Hi! At ayan, may bating ulit tayo, no? Galing kay Miss Carla Jane Gabatino Quiñol. Good day. Watching from BIPED FES. Ayan. And also, partner we are cross-posted sa ating DA Filmic page. Ayan. Ayan. Kinakabahan na tuloy ang ating Kinabahan ako. Oo, guess. Pero hindi pa natin siya i-reveal. Yan. Dahil, bakit ba natin to ginagawa, partner? Siyempre, ginagawa natin ang program na ito to communicate filmic technologies not just to the adopters but for the would-be adopters. Ayan. Baka syempre makita nila na angkop ang kanilang sa kanilang operations, yung mga technology fini-feature natin dito sa filmic. Ayan, yes, partner. And through this program, malalaman nila ang lahat ng information tungkol sa ating technology. We are also opening our hotline number, 0962-119-7445. I repeat, 0962-119-7445. Kung mayroong questions ang mga listeners on radio at sa comment section naman para sa online viewers tungkol sa technology. Yes, tama ka dyan, partner. And take note mga Karadyo Agri, meron na tayo finally na YouTube. Yes, ayan, YouTube account. Kaya please subscribe po. Ito po Radyo Agri 90.1 FM. Yan, sa ating YouTube account. At syempre, nandyan, mapapanood nyo ang lahat ng mga na-feature nating mga programs na mga natapos na. Yan, pwede nyo pong balikan dyan lahat. Yes, pati yung mga nakaraang taon, early this year, nandun siya lahat. So, once subscribe na kayo, tune in, panoorin natin yung mga throwback videos natin. Ayan, ate, may isang comment pa tayo from Christian John Tolentino. Magandang araw. Watching from BIPED Thermo-Physical Room. Naku, lahat from BIPED Yes, alam na natin to yung mga supporters ng ating TechnoPitcher. Ate, dumadami kasi yung viewers natin. Ayan, oo. So, hindi na natin talaga patatagalin pa. Ipapakilala na natin tong TechnoPitcher natin for today. Ayan, may isa pang nag-comment. Ayun ako, ayan na. Natin. Sige, bago natin ipakilala Ayan, si Sir Paul Espirito de Juan. Ante, o ikaw, sige mamaya, si Ante ay isa-shout out watching from before na nanggaling din po sa Filmic. Hello, Sir. Hello po. Sir Paul, ayan. And good morning din po kay Miss Kimberly May
Cherevias. Yes. Sana tama tayo ng pronunciation. Sige lang, mag-comment lang kayo at mamaya babasahin namin sa Sir Clifford din. Yes. Good morning po, ISUBPED boys watching from Cold Chain. Hello. Cold talaga sila. Sabi ni Miss Carla may dayo kay Sir Paul. Shout out po, may palibreng lipad ako mamaya. Ay? Saan ka lilipad, sir? Ayan na. Syempre. Ayan, shout out po kayo lahat. Yan. Tawag dito. I-tag nyo lang po ang ating Techno Picture para ma-shout out po kayo maya-maya. Ayan. Sige, syempre, ipapakilala muna po natin siya. Huwag nyo muna pong i-reveal. Ayan. Sige, go partner. Ayan. Sige, pakilala muna partner bilang nagtatawanan sila sa ating ano. So, ayan. Time check po muna tayo. It's 11:14 in the morning. Handa na ba kayong makilala ang ating Techno Picture for today's episode? Yes, mukha naman. Very excited ng ating mga viewers, yes. So today's Techno Picture is a dedicated science research analyst from the Bioprocess Engineering Division of Filmec. Since joining the agency in 2014, she has led various research projects on food dehydration, mangopectin-based technologies, coconut water concentration, and cacao flavor profiling. With her expertise in post-harvest processing and value-adding innovations, she continues to contribute to advancing agricultural technologies that benefit farmers and local industries. Ayan, kaya mga Karadyo Agri, let's all welcome our dedicated and hardworking researcher, Miss Cheryl May Villota. Hello. Ayan na siya. Ayan. Sige ma'am, pagpakilala kayo at syempre mga shoutouts nyo. Yes. Sabihin niyo na lahat. Go. Ayun, good morning po sa mga viewers, lalo na sa mga interns namin dyan sa BIPED. So, mamaya ko na kayo isa-isahin, kasi mag-discuss muna tayo. Oo, baka makaisang oras kasi. Baka makalimutan ko yung nireview ko. So, ayan, currently, ate, meron tayong 38 viewers. Feeling ko, alam na natin pareho kung saan galing to eh. Oo. Ayan, ate. Mag-shoutout ka na. Ayan. Sino-sino yung mga gusto mo i-shoutout? Hindi, ano lang, yung mga konti lang. Lang muna. Oo. Yes. Naku, baka magtampo yung iba. Hindi ka naman. Ano mo na lang? So, yun. So, unahin ko muna, syempre, yung mga nag-ayos na, yung hair and makeup. Naku, grabe tong Techno Picture natin, partner, no? Girls sa sensory room, thank you sa pag-ayos. Ayan. Parang papanindigan ko na to. Sobrang Latina ng ating Techno Picture. And yung mga kasama ko sa BIPED. Ayan. Yan muna for now. For now, ha? Ayan. Syempre, ayan, nakabati na siya ng very light lang. Oo. Ang dami pong nagpa-pile up na comment sa ating comment. Maya-maya iisahin natin, oo. So, ayan. Ayan, palakpakan, yes. Kayo dyan, Oo. kasi may Q&A portion pa muna tayo. Pero syempre, Sir Jefferson Pacleb, shout out from DMMSU. Ayan. So, sabi po ni Miss Ruth Joy Castillo Takbianan, hi po ate. Hi daw yan. Hi. O syempre, ayan, mag-proceed na tayo. Ayan, sa main topic yan. Mamaya na kayo. Syempre, Miss She, bago mo ipakilala ang technology, ipakilala mo muna kung ano yung trabaho mo, yung function mo. Ayan. So, sa BIPED, ako ay isang science research analyst. So, may project involvement. So, sa ngayon, ang project involvement ko sa dehydration and processing. So, more on pag-process sa food engineering section kasi ako. So, mostly yung project involvement ko ay yung product namin ay for food consumption. So, Yun ang ginagawa ng ating Techno Picture. Oo. Ayan, so Ma'am She, ano po itong ipipitch natin for today? Ayan, ipakilala nyo naman po yung technology. Ano kung ayoko? Ayan, sige. Nag-end na yung live. Ayan. So, yung technology na ipipitch ko ngayon ay yung mangopectin edible coating. No? So, yung mangopectin edible coating, ni-utilize niya yung existing technology na before, which is yung pectin from waste mango peels na na-develop yung team po ni Dr. Maria Cristina Gergasio. Yes. So, yung mango pectin powder na yun,
yung project na yun, nagkaroon siya ng sequel project noong 2016 wherein in-evaluate naman or tinest yung functionality niya as food additive, as thickening agent, gelling agent, stabilizer sa mga food products and dairy products. And may mga studies kasi na nagsasabi na may potential siya as edible coating para ma-extend yung shelf life ng fruits and vegetables. So, yung mango pectin na na-develop nila, tinest din namin siya as edible coating sa tomato, sa iba't ibang commodities. Sa mango. May strawberries po kayo dito, no? Strawberries. So, yung strawberries kasi, mabilis siyang masira. Kahit na under chilled condition siya, ang shelf life lang niya usually 3 to 5 days. Yes, And nung tinest namin siya, yung mango pectin, edible coating sa strawberry, tumagal siya na 12 days. 2 weeks. Kahit wala siya sa temperature na... Under chilled yun. Under chilled. Dapat kasi chilled condition siya talaga. Ayun, oo. From 3 to 5 days or 3 to 4 days. Naging 12 days din. Storage life. Sa strawberry. Ayun. So, at Miss Che, paano naman po kayo nakapag-come up? Ano po yung nagbigay sa inyo pa ng drive para buuin itong technology na ito? So, ayun nga, no? So, more on, nung una, yun lang, para iti-test lang yung functionality nga nung na-develop na pectin nila, Ma'am Christy. Yan yung initial, talaga niya, no? So, parang hindi, sa research kasi, hindi ka naman mag-stop kung may na-produce ka na, stop ka na doon. So, dapat, parang sinundan nyo. Parang sequel project na we're in. Iti-test mo naman siya kung baka hindi naman siya nag-function or something. Yes. So, yun. So, yung sequel project, yun naman yung focus niya kung nagpa-function ba siya according to kung ano yung dapat na function niya. So, doon nag-start yung idea. And then, yun nga, since effective siya, doon sa under laboratory scale trial namin, maliit lang yun. So, maliit na scale. So, since effective siya as edible coating doon nga sa tomato, strawberry, tsaka sa mango, na-delay niya yung ripening and extend yung shelf life. So, nung 2019 kasi, nagkaroon tayo ng issue ng oversupply ng mango. So, parang nagkaroon ng bumper harvest. Hindi na siya kayang i-accommodate ng kaya doon ang focus. Natin. And tapos din nung 2020 parang nagkaroon ng program ang PhilMec na COVID response nagkaroon ng COVID response initiative. At isa nga yung edible coating sa project na nag-contribute doon sa initiative na yun. And doon sa COVID project, nag-focus na sa mango since yun yung may issue nung mga panahon na yun. Na in-address. Yun yung in-address namin. So yun yung parang naging likod, sa likod ng pagbuo. Yun po yung naging main purpose niya, no? Bukod po dun sa pag-extend natin ng shelf life, saan pa po siya ibang nakakatulong pa? Based sa trial namin, no? So yun nga, nadi-delay niya yung ripening nung mga commodities. So sa mango, na-delay niya ng another 1 week, ganyan. Ganun din sa tomato, yung under chilled, umabot ng 21 days, ganyan. And based on sa observation namin, parang meron din siyang properties na parang pinaprevent niya yung manifestation ng yung sa mango, yung common diseases sa mango, yung anthracnose tsaka yung stem end rot. So, bale, ma'am, saan po ba gawa itong mango pectin? Ayun, from the so yun, from waste mango peels, sa balat ng mangga. So yung naman ni Ma'am Chris nung technology generator noon. So since yan nga, yung mango din natin ay isa sa known na masarap, patamis, and kaso madali siyang masira. So mostly pinaprocess siya ng medyo, mga overripe juices, na. concentrate. So, yung balat, tinatapon lang yun. So, yung mga processor, annually, super dami ng truckload yung na-generate nila per production area. So, tapos tinatapon nila yun kung saan lang, nagbabayad sila. So, parang yun din yung in-address din na isa ng technology din. Diba? Imbis na may tapon partner, nagagamit. May pera sa basura. Extension pa ng shelf life, diba? Ayun. Balik tayo, Miss Che, sa
sa ripening, sa mabilis na pagkahinog ng mga mangga, commodities. Kasi partner, yung pag-harvest to storage to pag-transport, doon talaga yung crucial, no? Miss Che, na maraming nabubugbog na mangga. Maraming nabubulok. Oo. Kaya dapat mabilisan, sabi nga nila. Pag na-delay lang yung truck na magdi-deliver o maghahakot, ilang loss na o ilang pera na ang mawawala. Yun ang in-address. Yun yung in-address. Kasi yung like dun sa COVID project na time na yun, sa field trial kasi yun. So, sinundan namin yung actual flow nung mango nung cooperator namin. Like yung sa Pangasinan na lang, yung sa sample ko, no. So, during peak season kasi, ay siya, yung practice niya, ino-consolidate niya yung mga mangoes from different municipalities, then from different provinces. So, yung iba, syempre hindi naman sabay-sabay dadating yun, no? Then, kailangan niyang punuin yung truck niya bago niya idala. Kasi, yung mga nauuna, yun na yung mga... Hintayan mahintay niya. Kailangan niyang punuin yung truck niya bago niya i-deliver. Para din yung sa gas, yung sa fuel, sa expenses. And then, pag peak season daw, sa market niya, sa mga processor, hindi kasi pag peak season, super haba ng pila doon ng mga trucks. So, maabot sila ng 3 to 5 days doon na nakapila. So, pag in-unload na, madami ng hinog, ganun. Madami na siyang backload, kumbaga. So, ginagamit din po natin ito sa mga hilaw na mangga. Actually, mas ginagamit siya sa hilaw. Para ma-delay niya yung ripening mo. Ayun, oo. Bali, ano to, parang pulbos lang siya, pulverized. Powder. Powder. Si mango pectin kasi ay powder. Tapos, na-process ayan. Powder lang siya. Ayan po yung picture. Oo, yan yung picture. So, i-dissolve mo lang siya sa water. Depende kung anong concentration yung desired mo. Tapos, ano po yung magiging itsura nung mga nilalagyan natin itong mango pectin? So, pag dinissolve mo kasi yan with water lang. So, ganun lang. Tapos, i-dip mo yung fruit doon. Then, after, pag na-dry up, meron kasing medyo transparent na thin layer coating doon. So, yun na yung edible coating. Visible siya, no, Miss Shiny po ito. Yung iba, sa strawberry, shiny siya. Transparent kasi siya eh. So, kung hindi mo siguro matatapatan ng light. Hindi siya masyadong halata. Hindi mo kukut-kutin. Ayan. Ganyan po. Yan, nakaka-flash pa sa ating skin. Ayan. Powdered siya na tinutunaw. So, water lang. Yes, na ididip po doon ang hilaw. Yung hilaw mga po. fruits. hilaw. Pero Mga freshly harvested. Actually, hindi namin na-try yung pag hinag na siya. Kasi lang po ito na talaga. Para i-prevent yung... Kasi yun yung purpose niya, para i-delay yung ripening niya. Sige po. Then, i-store yung the usual process. Tapos, then, napansin nyo na mas tumagal yung dun sa field trial namin, dun sa Pangasinan nga, sinundan namin nga yung flow nung mangga niya hanggang sa ma-deliver niya dun sa market niya, sa processor dun sa Cavite. And yung sample namin, yung treated, ay yung may coating at yung control, kumbaga, in-store namin dun sa processing plant. And yun, after 6 days kasi, may practice yung processing plant na sinustore niya yung degree of ripeness. And yung control, parang almost 6 days, nasa 90% na yung hinog eh. Pero yung may coating, hindi man hilaw pa lahat, pero at least mas mababa yung niya. At para sa napapatagal. 30% napatatagal niya kalahati. Delay talaga niya. Ayan po. Pinakita natin yung coated with pectin. Ayan, no coating. Same days po yan. And same sila ng temperature. Ayan. Yes, 7 days. Kung napapansin nyo, yung no coating, nahinog na talaga. Yan. 7 days siya Pero may nagbago po ba sa lasa nito? Kasi yung mangga po natin, syempre matamis. Ayun. So, sa sa experiment, tinitest din kasi namin yung physicochemical niya. Yes, so, yung sa sweetness, sa pH, ganyan. Wala naman. Ay, matamis pa rin. Matamis pa din naman siya pag nahinog. Kasi yung iba nahinog. po talaga, parang nagbabago. Walang difference, partner. Doon lang talaga siya nag-i-effect sa shelf life. which is good. So, ayan, sa mga viewers po natin, makikita nyo na napatagal naman talaga nung ating And bukod sa shelf life, sa biocontrol na rin siya, parang ganun. Yung napiprevent yung... hindi kasi namin yun na-explore pa masyado. Pero more on, sa experiment namin, yung observation na yung manifestation kung meron bang nag-manifest na stem end or anthracnose. Pero hindi kasi namin, syempre hindi namin pa explore pa yung part na yun kung talaga bang
yun, may biocontrol, ano ba siya? Itanong ko na rin po, yung nabalut, yung meron pong coated natin na pectin na mango. Pag po ba naubos yun, pwede pa natin gamitin ulit yung balat nun for a new pectin? Or hindi? Yung pag nahinog na siya, no? Opo. Pwede pa naman po. Pwede mo siya itago. Yung balat. Parang cycle. Kasi ano naman siya, from food grade naman siya. So, pag ni-wash mo yun, maalis naman din siya. So, safe pa din. Safe pa din siya. Ayun, so pwede pa rin natin parang magamit as pectin yung ginamitan natin. Paikot-ikot lang. Yung nakagandahan, walang tapon. Yes. Ayun. Bali, Miss Che, yung powdered na sinasabi, may concentration. Dapat, no? Depende yan. Kunyari, kung gusto sa isang sachet or meron kayong prescribe. Kunyari, kung ang market mo lang naman ay short, transport. Small scale lang. Or hindi, kung malapit lang yung pagdadalan mo, ganyan. So, So, mas mababang concentration. Kunyari, sa Pangasinan, dun sa trial namin, yung mas mababang concentration, yun, okay na sa kanya. Kasi hanggang, ang after lang naman niya, hanggang sa ma-deliver niya dun Ayun na So, yun. bali man pag na-coat na to, hindi ba to natutunaw or something? Hindi naman. Nandun na po siya sa balat talaga. Nasa balat siya. Okay. At safe to, take note dahil food grade. siya. Parang baka akala kasi nila sugar to na kapag nainitan. Hindi naman. Matutunaw Hindi po siya. Sa trial namin, hindi naman siya natunaw. Nag-i-stay pa rin. Andun pa din naman siya. Ayun. Mga viewers, take note of that. Walang... Unless i-wash mo siya ng water. Intentionally, syempre. Oo. Ayun. Ayan. Ayan naman, sino-sino ang mga target beneficiaries? Yan, during implementation namin, nakita namin na mas magagamit siya nga ng mga traders, consolidators, ng mga exporters, at ng mga processor din. Para makatipid din sila kasi gas. sa traders kasi, since yun nga sabi ko kanina, iniipon niya yung deliveries from different municipalities. So, yung mga unang i-deliver, pwede nyo nang i-coat, ganyan. Para at least, para hindi, madidelay na nyo yung ripening, ganon. And then, sa exporter naman, usually kasi, ang pinagdadala natin ng mango, yung mga nearby countries na, Asian countries lang, Hong Kong, Korea, mga Japan, ganyan. Sa mango natin. Kasi kaya, kung syempre, wala pa naman kami trial dun sa export level, no? Pero kung i-integrate siguro yung pectin edible coating, baka mas malayo pa yung makarating. Diba? Magiging international na talaga tayo. Then sa processors level naman, naman siya? Syempre, pag peak season kasi, ang dami ng mangga. So, and yung... nag-iipon-ipon siya. And yung production, din nila, volume per day. Syempre, hindi naman nila kayang punuin agad. I-process yun agad-agad. So, kung mag-coat din sila, at least hindi sabay-sabay mahinog. So, hindi sila mahirapan. Yun. Lalo na kasi, syempre yung mga mango farmers natin dyan, malulugi sila kapag talagang nahinugan sila. Kasi super. Yung iba, dating sa market, nabulok na, gano'n. Lalo pag peak season. Yun po. Kasi yung... Gustuhin mo ulam araw ng mangga talaga. Yes, Sobra din kasi. Ayan, ang beneficio nito ay sa medyo mas mataas na sa traders. Traders na siya. Exporters. Ayan, so nalaman namin kung sino-sino po yung target nitong mango pectin natin. Ano naman po yung perceived impact natin habang ginagamit natin ito? Yung mga impact niya sa industry. Sa industry. Yes, Yun nga. And economically din po siguro. Oo. So, siguro sa mango industry, ang major impact niya talaga yung na-reduce yung post-harvest losses nila. Kasi nga, yun nga, madidelay ni ripening. So, pagka diniliver, bababa yung kanilang backloads kasi dahil nahinugan na sila, ganyan. So, yun. So, ma-reduce yung losses, of course, ma-increase yung income ng mga yun ang target natin. So, yun naman main yung natin. Target. Economically po, mas mas nakatipid din talaga sila. Low cost kasi siya Magkano po itong mango kung available na ba siya? Available na po ba siya? Yung mango pectin, meron na tayong ina-assist dyan na adopter, no? So, available naman na siya. Tumatanggap na siya. Nagpuproduce siya per order, ganyan. So, pwedeng bumili. So, ngayon, per bag? Per kilo? Per kilo, yung packaging na per kilo, parang nasa 15,000 to 16,000 per kilo. Pero yung isang
kilo na yun. Madami Madami na na. siyang mako-coat actually. Talaga super high Ilang volume na tons, talaga oo. siya. Madami na siyang production. mako-coat. Ayun na. O take note mga karadyo agri, hindi po nagbebenta ang Filmec. Filmec, oo. Pinapasa po natin ito sa mga Oo. cooperator Meron and na po would-be ba tayong adapters. pwedeng supplier na supplier? Ng Pectin. Yun ang Si Ma'am Diaspora. Sa Diaspora, Sa yes. Sa Pampanga, Pampanga, po ito. Yes. Bacolor. Shout Shout out out, po Ma'am ang- Annette. Yes, Ma'am, pinuntahan namin Oo, recently. shout out. Ayan, maganda yung kwento nitong si Diaspora ha. Oo. Very proud user siya ng Yes. mga Filmec Technologies. Hindi lang Pectin actually. Meron siyang MCST. Yes, Yes oo, po. nakita natin. Actually, nakita din po namin yung pag-process nila ng peels. Kasi nung nagpunta po kami doon, nililinis na nila yung mga peels. Magda-dry na po talaga sila for pectin niya. So, Oo. ayun. At may regular na siya na parang taga-deliver from Oo, malaking malaki at kilala. Yung peels, oo. Yung peels, oo. Meron siya regular na nagsusupply Na sa bake ng shop. peels. Oo, bake Kasi shop. parang, Nasikat. Nasikat. pangalan. Bawal Oo. ata. So, Ayan. ayan. Yung supplier niya na yun kasi parang kinausap daw niya kasi baka tinatapon nyo lang, which is, kasi biodegradable Bulk naman talaga siya. daw. Oo, Oo. super dami nung... So yun, parang kesa masayang itapon, ginagamit natin sa mango pectin. Tapos ang mahal pa pala ng benta, no? 1 kilo nun. Pero ang hirap naman kasi ma-reach ng 1 kilo sa powder. Oo, ilang balat yung kailangan mo din. Oo. So, ayan, 15 to 16,000 per 1 kilo ng powder. Ito ay sa Diaspora. Siyempre, Sa iba rin sa Diaspora. ibang cooperator. Yes. Ayan. Bali, bukod sa Diaspora, ate, sa iba't ibang region, meron mga representative tayo na cooperator na Sa pwedeng yung una nating adapter, yung si Amli Food Corporation Yes, nata yun. oo. Pero ang alam ko hindi ko sure kung tumatanggap pa siya nagpa-process pa siya. Ah, sa okay, Amli. Hindi ko oo. sure. Wala So, akong ang balita. meron po tayo ngayon talaga ay si Diaspora. Yes, po. Sila Sa active. Pampanga. Yun yung active talaga. Patdu, yes. Ma'am Annette Oo. Patdu. Ay, ma'am. Yes, oo. Very active yan talagang pag sa collaboration with Filmec, very active. Very sila. mabait din. Very Very mabait. mabait, yes. Ayun. Bale, ayun. Ayan, ma'am. So, nalaman na namin kung ano tong technology, kung sino ang beneficiaries, available na ba sa market. Ngayon, ma'am, ano po yung mensahe nyo sa mga listeners natin, especially po sa mga potential users Yes. na gusto pong itry itong mango pectin edible coating natin? Ayun, sa mga interested po, sulat lang po kayo. Willing naman, ang Filmec naman po ay Sulat po. Very willing. sulat lang, Oo, very very willing willing ako talaga. na for I-assist isa po kayo. assist ako. So, letter lang po. At meron tayong training division na mag-provide ng training sa inyo. Oo. Kumpleto to. Oo, kompleto. Ayan, ma'am. So, Ayan, shout out kay CM, ang ating avid resident na din to resident viewer ito ng Radyo Agri. Oo. Ayan, meron pa ba tayong So, ayan. follow-up questions dyan? Sa mga, pwede po tayo magtanong sa comment section kung may mga hindi po tayo nalilinawan. Pero dahil wala pa tayong tanong, batiin muna natin siguro. Tapos, kasi Ayan. natapos naman na po tayo dun sa ating mga May topic. information Oo. about technology. Batiin muna natin ulit itong mga nag-comment po sa ating... Isa-isahin na ba yan? Oo. Isa-isahin na ba yan? Ayan, ma'am. Baka po gusto nyong isa-isahin Ayan. mula dun Do sa the mga honor. pinabanggit. Napakadami. Ayan, sige. No? Dahil nag-effort sila na mag-comment, ayan, iisa-isahin po kayo. Ayan. Asan na ba na tayo natapos? Okay na yan. Dito po tayo sa kay Sir Jefferson po tayo natapos. Ayan. So, Kay Miss Ruth Joy Castillo Tapianan. Hi po, ate. Ayan, Kay Miss si Ate Shea ang Pabit. natin. Ayan. Batiin nyo na ate, isa-isa. ay, isa-isa ba? Mga nag-comment lang. Ayan, nag-comment. po sa atin. Carla, hi. Kay L from MMSU, hello L. Scroll, ano po pa? Scroll tayo dyan. Ayan. Ayan. Si Miss Carla. Ruth Joy Castillo. Carla, tama ka na. Ayan. And Carla. And then And- Ruby hi, Ann. Ayan Ruby. ba yung ating humwa mo? Parang sila yung yung humwa, from interns namin from BPSU, and EUST, sila lahat-lahat sila. Diba? NAC Talagang yun, full oo. force sila. Very supportive. Mga NEUST girls and BPSU Sobrang girls. Latina, sabi ni Miss Ruth Joy. Ayan. Sabi ni Miss Ruby Ann, mas ano to? Mas
ito siya, si Miss Ruby Ann. Pretty mo, Ma'am She. Oh. Maliit na bagay yung Shout out from URS. Ayun, URS. So, i-shoutout ko na nga sila lahat. Si Santiago, nag-heart-heart lang po siya. Ayan. Sana sa mga viewers and listeners natin, may napulot tayo. Dahil napaka-rich ng kwentuhan, napakilala natin ang featured technology natin. Lalo na sa mga interns natin. Ayan. Ayan Kasi na. nakita ko taga ibang lugar sila. Sabi po dito, shout out po from Pampanga. Ayan. Ay, oo nga. Sige na, isa-isahin ko na nga kayo. Baka mag-camp po kayo. Sorry lang. Baka Okay, mag- Miss Sige Che. lang po. Hello Do the po honor. sa mga... Dahil meron. enough Mahaba time pa naman yung Oo. time. Sorry lang. So, isa-isahin ko na baka magtampo kasi sila no? So, yung mga hello sa mga evicted. May na-evict na kasi kaming mga interns. So, umuwi na sila sa yung mga taga PSAU, DIMSU, CAPSU, mga Capis. Then, yung mga maiibig na din, BPSU. Ano to? May eviction night. Bahay ni Kuya to, This Friday, may eviction, eviction night. Na-touch na si BPSU, CSU, CBSUA, MMSU, yun, URS. Sino pa ba? MINSU, yung mga tagi-ISU, Itiaga, BSU, at yung mga bagong dating namin, LSPU, TAU, ASIS, NAUST, tsaka MS. Maguindanao State ang dami, University. ha? Nationwide itong May mga... Maguindanao kami. Actually. Ay, Maguindanao. Luzon, Visayas, Oo, Mindanao. dahil ang mga interns ay isa din sa mga stakeholders na kinikater ng PhilMec. Hindi lang Sana may co-operators. natutunan po sila dito sa mga... Sana. Sorry. Kay Ate She. Sana may natutunan kayo. Oo, magaling magturo to Ay, eh. grabe naman. Parang supervisor ka nila dun sa ate. Slight. Oo. Siya yung nag-a-assist, nag-guide sa ating mga OJTs. Sabi po ay shout out po from URS Pipet, new evictee. Ayun. Ayan, may mga Last day na nila bukas. Hello, Ayun. URS. Oo. Ayan, balik tayo sa technology. Bali, ulitin lang natin ate yung process ng mga gustong i-adopt or sa mga co-operators natin, mag-letter lang sila. Letter lang naman. No? Yun naman yung ating procedure actually, di ba? Tutulungan po kayo ng PhilMec. Basta Kasi may nakakatulong po kayo sa amin. basta may letter yun. Ayun. At, Anytime. address to our director. Director, yes. Sa PhilMec. At pwede po kayong mag-inquire kay Miss Che. Pwede din naman po. One shot away. One shot ganun na ba? away. Go. Ayan, may mga takeaways mo, partner? Ayan ate, kasi habang ako, ang takeaways ko mainly dito. Kasi syempre nagagawa tayo ate ng natin, ng kit natin about PhilMec technologies. And isa to sa nakita ko. Nung una, habang binabasa ko siya, hindi ko pa masyadong nag-get. Ano ba to? Ngayon, sino ba Etong talaga- technology na ito. Yes, sino ba talaga ang target nito? Pero ngayon, through this interview, nalaman ko na edible pala. Yung mga tanong sa isip ko na gusto kong masagot, dahil nasagot na siya, na parang paikot-ikot lang pala, at least wala tayong nasasayang na mga mango peels, diba? Yung usually tinatapon lang natin ng peels, na mapait po kasi yun pag kinain. So, ayan, at least nagagamit po natin siya sa iba pang gamit. And napapatagal pa yung iba't ibang fruits, hindi lang sa mango. Katulad nga po ng Strawberry. Strawberries. Oo. Tomato, diba? Na-try na po ba natin siya sa ibang mango? Sa ngayon, yun pa lang yung, pero yung may nag-conduct ng thesis, ewan ko kung pwede ko disclose, tinry niya sa broccoli. Sa And, broccoli. broccoli. At maganda yung... Okay naman din yung result niya. Oh, parang nakita ko din. Opo. Ayan. Kaya itong technology partner na ito, malayo-layo pa ang tatahakin nito. Parang, pa to more research pa to. No? At hopefully, makikater na rin ito yung mga pang-export natin. Sa international. Share ko lang ate kasi parang may kakilala kami sa ibang bansa. Diyan lang sa Singapore specifically. So, bumili kami ng mango doon. Galing daw siya sa Pilipinas. Pero doon nyo binili? Pero doon binili. Okay. Matabis po siya. Umabot na rin po siya doon. Hindi ko alam kung sino ang exporter natin. Pero may malalaki tayong mga partner. Yes. So, sana umabot pa tayo sa mas malayo pa. Yes, oo. Yun ang goal talaga ng ating mga technologies. Maging pa tayo, mas na nakakatulong sa ating sa agriculture sector, ha? Yes. Ayun. At meron pa mga pabate, ayan. Yes, ma'am. Kaya highlighted talaga Si Sir Jefferson Pacleb sabi niya, pa isa-isa daw na shoutout.
Ayan. Challenge ba ito, ma'am? Grabe Highlighted naman. talaga yung evicted. Oh. Ayan, mag-hi po tayo kay Akin kasi watching siya. Watching Saka kay Akin, Angel, oo. nagpa-flood sila ng hearts dyan. Ayan. Yes, yan. Kita namin kayo. At huwag kalimutan ha, mag-subscribe sa ating YouTube account. Ayan. Ano yung Yes, YouTube Radyo Agri 90.1 FM YouTube replace subscribe now. Kasi, syempre, i-upload din po natin itong video ni Ma'am doon. Kaya panoorin po natin. At sa mga nakamiss ng live natin, dun nyo. Doon niyo Oo, panoorin. panoorin ha. Lahat po. Pero hindi na kayo program. makakapagpa-shoutout doon. Tapos na, ito lang dapat. Oo. Lahat ng program natin, no, unahin natin, ayan, itong Techno Pitch on Air, yung katatapos lang na Wanna Know, Wanna yes, Know. yung usapang RCEF, Adhikanta, And all. Marami pa tayong nilulutong mga Morning programs. Kwentuhan, meron na rin, yan. Ayan. Thank you sa pag-assist daw, ma'am. Oh, mamimiss ka itong mga batang to. Ayan. Yes. Sa kay Mary Rose Ace. Ayan, mag-hi din tayo kay Mark Daniel Acosta Gutierrez. Oo, nakasama. Kasama Hi ba sa'yo. siya ni Sir Jet Nanonood ngayon? siya. And sa mami ko, nanonood din siya. And syempre, Miss Che, sa Biped, batiin mo naman Oo nga ang eh. Biped. Shout Baka out. nakalimutan Oo nga, mo. baka awayin nila ako pagbalik ko dun Yung mga interns, ang Oo inuna nga, kayo oo ng nga. inyong ma'am. So, unahin ko na yung nanay ko. Makakauwi ako ng lunch. Wait lang. Ano? Then, sa mga kasama ko sa BIPED, mga kasama ko sa office, researcher, tsaka yung mga cold chain boys. Hi, guys. Ano, na nagpabati Oo. kanina. Tsaka kay Sir Andy na nakabiyahe. Yes. Nagpaalam ka ba ate dito? Hindi nga ata. Ayan, syempre, very soon ay iimbitahin natin din si Sir Andy. Super busy kasi si Sir. Super busy. Yes. Kung nga lagi ako nagpupunta sa BIPED, hindi ko siya nakakabutan din talaga. Sabay-sabay meetings niya. Meron sa phone, may laptop, may... Oo. Ganyan Grabe. talaga nagsisilbi ang mga Sobrang empleyado ng sipag film niya din, sir. sa ating mga stakeholders. Ayan. Partner, meron ka ba bang idadagdag? Ayan, Mm-mm. wala naman. May babatiin pa ba ang ating, ayan, sige. Ay, parang... Go na. I-ano mo na. Itodo mo na. Ayan, sige. Nabasa ko kasi yung kay Jeff Pakleb. No? So, isa-isahin ko na kayo, Jeff. Yes. Dahil may remaining Dahil, hours. Minutes. evicted naman na kayo. So, si Kinain Jeff, ko hi talaga. sa mga DMMSU people, kay Jeff, kay Ruby, kay Steph, kay Jude, kay Hannah. Hala, sino pa yan? Ano sila? Tatawa. Tsaka si Ruby. Tapos yung PSAU peeps, kay Edsel Do, tsaka kay Renz. Ayun. Tsaka kay Christian, CJ. Mga evicted na to, ate. Oh. Ayun. Hopefully ay makabalik sila. Oo, soon. At dumalaw sa Kahit atin. dalaw lang. Oo. Ayan. Sana. Char. Malayo-layo din yun. Taga saan po ba itong mga to, ma'am? Yung Dimsu ay from La Union. Ang grabe, partner. Ang layo talaga ng Tapos yung nare-reach. PSAU ay Pampanga. Yes. Oo, medyo malapit-lapit. Malapit-lapit pa pa. May Ilocos din. Kita mo. Layo, Ilocos. Mas malayo pa yung Maguindanao. din. Ewan. Grabe sila. May Visayas pa kami. Talaga. Biped University na nga. Diba? Oo. At yan, oh. Ayan. Ay, nako. Nakalimutan Sabi na may ko. Wala, oo, Jazz. Sorry na. Jasmine. Jasmine. po, Tampo na, Jasmine ma'am. po, sorry. O, yan na nga ba sinasabi ko? Ayan, sige, umabol na kayo. Ayan. Ayan na nga sinasabi ko pag Oo, iniisa-isa may ay. katatay. Yan si Jazz, pinakamabait yan. Hi, Jazz. Ayun. Ay, pambago si Miss Che. Oo. Oo nga eh. Ayan, wala na ba? Ayan. Bago tayo mag-end. Oo. May abando. Ayan, From ma'am. CBSA, hi, my. Ayan, oo. Ayan, sino? Pabati lang talaga po ang inalat natin sa Oo, ilang eh. minutes. Ayan. Si Ross Jasmine. May. Hala, 80 sila. Baka abutin tayo. Ayan, 80 daw kayo. Wag na. 80 plus. Oo, huwag kayong na mag-alala isa-isa. dahil hindi lang to ang last na guesting ng Ay, ating grabe. Techno Picture dahil sa mga susunod ay baka maimbitahan. Kaya din sa morning kwentuhan. Morning kwentuhan. Yes. Ay, grabe naman. Pagkwentuhan naman tayo kay ma'am doon. Wag lang love Why life. not, ha? diba? Kasi wala akong kwentong love life. Parang ng morning kwentuhan. Alam na talaga na yun yung mga Basta wag topic love dun eh. life. Baka maiyak kasi. Ay, char lang. Yan. Sir. Pabati lang. Oh, hindi pa buhat. Congrats. Congrats, ma'am. Ayan. Thank you. Ayan. Gusto pa man din naming patagalin at mag-flood ano pa kayo comment. Ay. Comment pa Kaso, kayo oo. dyan.
Pero in fairness, ate, ang dami nating viewers. Dahil, Kakaiba ang Ma'am She. kakaiba ang hatak ng isang Latina. Oo, sobrang Latina, sabi nila kanina sa Yes. comment. At i-shoutout din natin si Miss Christy si Ma'am Christy Gragasin, na siya ang project Original, proponent, the original. Yes. Yan. Ma'am Christy, hi po. Ang utak sa likod ng mango pectin, edible coating. Hello, ma'am. Parang may future research pa sila, Ma'am, dito. Baka itisis ko na din eh. Char na. Diba? Oo. Maganda po siya. No? Very beneficial. Yes. Oh. Ay, syempre, papa-shoutout din daw si Ate Che. Shan. Shan, lagi kitang shoutout eh. Ay, huwag ka nang magtampo. Ay, oh, tsaka si Ako, Ate Che. i-shoutout na Ate naman. She, syempre. Che. Ate Che. Oo, Ate Che, ayan. Shoutout. Kasi ito si Ma'am Cha ang lagi kong inaabala sa Biped. Mm-mm. Ayan. Thank you po, ate. Ayan, syempre, ayan. Siguro, pwede na, okay na. Oo. Nabati na natin. Wala na ako nakalimutan. Sana. Char lang. Oo. Syempre, next week, abangan nyo po ulit ang Techno-Pitch on Air. Yan, meron ulit po tayong ipapakilala na Techno-Pitcher at ipapakilalang featured technology. Kaabang-abang. Ayan, lahat po ng technology dito sa Filmec ay makikilala nyo very, very, very soon. Again, ipopost na lang natin siya. Ayan, so this has been your program host, Mai And Jonah, yes. for Techno-Pitch on Air, making waves for Filmec Technologies. And we'll see you again next week only here at Radyo Agri 90.1 Kasaganaan para sa bayan. bayan. Bye for now.